tinanggal yung Vice President bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyidong Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya siya tinanggal at hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi, nung yan ay lumabas sa istorya, ito ba ay nagbabadyang marasalo? Sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit po kinakailangan tanggalin ang mga dati ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan. Mayroong discernment ang mga yan. May lamig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagbabadyang parsalo? O ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tumungo doon sa pinangangambahan na lahat na magkaroon ng isang armadong sigalot o hidwaan laban sa ating kapitbahay na China? Bunsod sa pag-uudyok ng ating alyadong Amerikano. Importanteng malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng giyera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dati ng naging Pangulo. Paano ba natin malalaman yung tunay na estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila-sila na lamang ang mag-uusap, ang magdedesisyon at maghuhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan na papag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapagliwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalagang usapin na panlipunan. Again, part po yan ng advokasya ng hakbang na maisog, yung peace and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama, pero hindi natin kayang pumasok sa isang armadong sigalot laban sa China. Hindi natin interes yan. Hindi mo nga mapakain ang iyong nagugutom na populasyon, papasok ka pa sa isang armadong hidwaan o digmaan laban sa China. Wala nga tayong tugon at hindi matugunan yung issue ng food security. Papasok ka pa sa napipintong armadong hidwaan laban sa China. Papayag ba kayo niyan? Alam mo ninyo, pag tayo pumasok sa isang gera, panoorin lang ninyo yung mga international news. Tingnan ninyo yung itsura ng away ng mga Hamas at ng Israel. Tingnan ninyo yung itsura, giba-gibang gusali, natigil ang eskwela, walang nag-aaral, yung mga kabataan, kawawa, walang matirahan, pati ospital, giba. Hindi ito kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin, pagkain. Kinakailangan natin tugunan yung mga 5 pangunahing problema ng ating bansa: inflation, poverty, yung kawalan ng trabaho, yung korupsyon, at yung kawalan ng pag-asa ng higit na maraming Pilipino. Ito yung ating mga dapat pinagtutuunan ng panahon at pansin. At mahalaga na pinag-uusapan natin ito days and months leading into the campaign proper, so that when the time comes and you have to choose your 12 senators this coming May 12, 2025, ako ay openly humaharap sa inyo
nagpapasukat, nagpapasuri. Kung sakaling ako ay pasado sa inyong gagamiting batayan, ang pakiusap ko, ikampanya nyo rin ako sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong kaibigan, at sa lahat ng Pilipinong inyong makakaharap saan mang panig ng mundo. At sabi ko nga, ang taong 2025, nagbabadya ang pagbabago basta tayo magkaisa. Dalhin po ninyo ang isang katulad kong bago sa Senado at posible ang pagbabago sa number 55 ngayong 2025. Muli, ako po si Atty. Vic Rodriguez, inyong formal at opisyal na aplikante bilang senador. Buhay at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Atty. Palakpakan po natin ang pambato ng maisog sa Senado, Atty. Vic Rodriguez! Okay, before we proceed to the next phase of our program for today, which is the question and answer portion, we'd like to acknowledge, of course, the presence of the former Head Cultural Center of the Philippines. Palakpakan po natin si Tito, Director Nick Lisaso. Palakpakan po natin, nandiyan sa likod. So, nandito rin po ang group of original DDS in NCR led by Ma'am Venus Yap of Ayala, Alabang. Palakpakan po natin. Nasaan po? Nasaan si Ma'am Venus? Andiyan ba? Yun, nandun sa dulo. And, nandito rin po ang grupo ng Saraol led by Christy Dizon. Ma'am Christy, palakpakan po natin. Okay. At ngayon po, mga kababayan maisog, meron ba? Sige, Tito Manny. Siyempre, nandito rin po ang urduhan ng Palapang Bansang Maisog, Tita Chuchi Bilyang. Palakpakan po natin. Okay na, meron pa ba? Baka may nalimutan pa ako, ha? Sino po? IPSP! IPSP? Yes! O, palakpakan po natin, IPSP. Yung mga vloggers natin, hindi ko na isa-isahin, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Yan. Of course, si Kapitana, uy, nandito rin po, palakpakan po natin. Yan, support, ano po talaga yan? Sumusuporta po sa atin yan since day one. At kayo naman po mga kasama, dadako na po tayo sa portion ng question and answer. At ang una pong magtatanong ngayong hapon ito, tinatawagan po natin ng pansin ang ating suki, walang iba, si Kababayan. Kababayan Viral PH. Magandang hapon po sa atin lahat and magandang hapon po kay Atty. Vic Rodriguez. Hapon. Manalo po bilang senador po natin. May posible po bang mabago natin yung estilo po ng questionable insertion po sa iba't ibang budget ng national government po natin? At the same time po, pwede po bang magkaroon ng transparency pati po sa bicameral? Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging tinig, mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taunang budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na nating susuriin hanggang sa paglimbag nito, hanggang sa pagdebatihan ito, hanggang sa dumaan ito sa tinatawag na BICAM, yung Bicameral Conference Committee, BICAM yun eh. Panay scam ang nagaganap doon eh. Ibang-iba yung itsura na budget na lumalabas pag dumaan sa BICAM. Patuloy na binubudol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumite ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa ito'y pag-usapan, magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung ano nagaganap sa mababang kapulungan hanggang sa ito ay dumaan sa BICAM hanggang sa kung ano yung final form na umabot sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking i-report sa inyo, bahagi ng hinihinging transparency ng hakbang ng mag-isog. Yan ang wala ngayon, yung transparency.
Dahil pati dyan sa Vice Cam, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa Vice Cam, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-uusapan. Hingan mo sila ng minutes o ng record of what transpired during the Vice Cam. Wala silang may papakita because they do not keep a journal of what happened during the Vice Cam meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ano ito? Butulan? So bilang tunay at maisog na senador ninyo, yan ang aking dadalhin sa Senado. Maraming salamat, sir. Sir, follow-up question lang po. Nakita natin na mukhang napapanahon po yung pagtanggal kay Vice President Sara. Hindi lang si Vice President Sara, kundi yung mga dating presidente bilang miyembro po ng National Security Council. May nakikita po ba kayong posibleng hakbang ito para sa martial law? At posible po ba na yung pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council ay isang hakbang din po para sa proseso ng impeachment sa kanya? Maraming salamat. Yung impeachment, buhay na buhay. At nanganganib yung mandato, yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos. Nanganganib yan ngayong taon. Mukhang isusulong ng mga ilang elitistang kongresista ang kanilang layunin na bastusin, babuyin, yurakan ang sagradong mandato ng 32 million Filipinos na bumoto at pumili kay Inday Sara para ating maging pangalawang Pangulo. At ito ay mayroong kinalaman dyan sa EO 81. Maaari din naman na yun nga ho yung usapan kagabi. Nagbabadya ba ang deklarasyon ng martial law kung bakit rin organisa yung National Security Council? O dili kaya meron ba silang ayaw ipaalam sa atin na napipintong armadong hidwaan laban sa China? Kaya nila binago yung National Security Council at hindi may paliwanag kung bakit pati yung mga dating naging Pangulo ay tinanggal bilang miyembro ng National Security Council. Walang transparency, walang malinaw na pagpapaliwanag, walang credible na pagpapaliwanag. Masyado kayong masyadong minamaliit ang kapasidad ng pag-unawa ng sambayanang Pilipino. Hindi sila nagpapaliwanag, maybe because they feel you will not understand it anyway. Ganyan kababa ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Huwag nating payagan, atin itong tutulan at iparanig ninyo ang inyong tinig sa lahat ng uri ng pamamaraan. Kapag kayo po ay nahalal na senator, anong committee po ang gusto ninyong hawakan at bakit? Depende po iyon kasi sa liderato ng Senado kung ano ang ibibigay sa iyong komite. Subalit kung mamarapati na tayo'y tanungin bilang senador ninyo, hingin natin yung blue ribbon para imbestigahan natin lahat ng mga magnanakaw sa Marcos administration. Imbestigahan natin kasama yung komite ng Dangerous Drugs and Peace and Order, yung mga adik sa gobyerno. Imbestigahan natin yung mga smugglers ng agricultural products. Bulatlatin natin yung record ng bawat ahensya na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Isa na lang pa follow-up question. Ano pong may tutulong ninyo sa amin sa lugar namin sa Oriental Mindoro na pataisin din po ang ilaw na ito po ay dapat na namin napatulpo na po namin. Kayo po ay mga halal na senator na sana po ay matulungan po ninyo ang Oriental Mindoro na isa po sa maraming mga turistang dumarayo pero ngayon ay lumiliit dahil pataisin din po yung aming lugar. Dapat ang usapan. Ngayon, wala akong may tutulong sa inyo sapagkat tayo ay wala sa gobyerno. At pagbilang senador, silipin natin ano ba yung ugat ng problema, bakit hindi maging stable o regular yung supply ng kuryente. Ang supply yata sa inyo hanggang sa ngayon ay nandoon sa barge. Ganun pa rin yata. So wala pa rin stable na source ng kuryente. Kaya nga yung ma-segue ko lang,
Kaya nga yung isa sa aking isisulong, yung standardization of wages. Diyan sa inyong lugar, parang Metro Manila rin or Mega Manila, ang rate ng kuryente hindi pa stable. At pagka hindi stable ang supply ng kuryente, sisirain yung inyong kasangkapan, sisirain yung inyong appliances, dodoble yung inyong gastos. Sisikapin natin na tingnan ano ba yung ugat ng problema dyan sa inyong rehiyon kung bakit hanggang ngayon ay hindi kayo mabigyan-bigyan ng stable source and supply of electricity. 2025 na. Buti sana kung 1980 o 1990s pa rin, 2025 na, wala pa rin pag-asenso sa inyong supply ng kuryente. Sisikapin natin na matugunan yan. Salamat po, Senator. Ito, to be. Happy New Year. Happy New Year. Alam namin na kakasiguro kami sa iyong conviction, sa iyong character, sa iyong competence, doon na kayang-kaya mong gawin yung sinasabi mo. You can walk the talk. Kaya lang, dito sa ating sa legislature, number counts. Kung wala kang numero o kakampi sa Senado, kahit gaano kagaling ang iyong bill na ihahain, ay mapapaliwala. Ang tanong ko, around 60 kayong kandidato sa senador. Sino sa palagay mo ang pwede mong makasama at makatulong para maisulong mo ang iyong tatlong advokasya? Unang-una yung anti-corruption, pangalawa ay yung good governance, at saka yung pangatlo yung tax. Kung pwede mo sagutin. I can work with anybody in the Senate. At tama yon, ang pagpapasa ng batas ay kinakailangan mo ng critical collaboration with your fellow lawmakers. And I am willing to work with them kung sino yung ating makakasama na pareho yung direksyon tungo sa good governance. Pareho yung ating direksyon doon sa war on corruption. Willing akong makipagtrabaho sa kanila. Balit, alam naman ninyo na tayo'y kumakandidatong independent, hambang ng maisog, kung sino ang sa tingin ninyo na tulad natin dito sa ating samahan na maisog, tulungan ninyo. But I don't think it's for me to say sino yung ating gustong makasama sa Senado because that will be too presumptuous of me sapagkat at kung hindi man uncalled for dahil ako ay katulad nila ay kapwa kandidato. So I will leave it to you kung sino yung sa tingin ninyo na dapat nating makasama na maisog din sa Senado. Okay. Attorney Vic, Senator Vic Rodriguez, ang tanong ko po, kapag kayo po ay nagtagumpay sa inyong hangarin na magserbisyo para sa mga Pilipino at sa ating bayan, ako po ay leader ng OFW at uhaw na po sa isang tunay na pagbabago para sa sektor ng mga OFW. Ang tanong ko po, dahil hindi nabanggit kanina ang usaping OFW, napalasak na po ang problema. Ano po ang inyong magagawa sa sektor ng OFW? Dahil lingid sa kaalaman ng ating mga kasamahan, ako po ay biktima rin po ng manipulasyon dahil ako po ay 2 beses naging opositor sa laban ng Department of Migrant Worker na maglagay ng aming sekretaryo sa Department of Migrant Worker. Opositor po ako at dumalo po ako sa hearing nung i-appoint po si Secretary Susan Ople, rest in peace. Ako po ay opositor. Hindi po nila ako pinagsalita nung panahon nung kay Susan Ople. Bagamat karapatan ko dahil ako po ay 21 years po na naging OFW. Bilang isang leader, karapatan ko pong salain at usisain ang magiging sekretaryo ng aming sektor ng Department of Migrant Worker. Hindi po ako pinagbigyan makapagsalita. Bagkus, in-appoint po without na hindi ako
nakapagsalita doon sa deliberation hearing. At na-appoint po ito ni Pangulong BBM. Pangalawa, nung mamatay po si Secretary Susan Oble, nag-appoint uli ng bago. Ito po sa katauhan ni Secretary Hans Leo Cagdac. At muli, ako po ay nakipagdigmaan sa kapakanan ng mga OFW at ako ay naging opositor uli. Subalit, ako po, tanong ko lang po kasi naikwento ko yan dahil yan po ay karanasan na dapat malaman ng mga taga-OFW. Baka akala nila binenta ko ang laban. Dahil hindi po nila ako nakita sa deliberation ng kayang Hans Cagdac. Minanipulate na naman, hindi po ako pinagbigyan. Noong una, nagtagumpay po kami. Hindi po na-appoint si Secretary Cagdac at sa pangalawang pagkakataon, nire-appoint uli ng ating Pangulong BBM na supposed to be dapat pinakinggan ang sektor ng OFW. Ngayon, binanggit ko lamang po yan, Senator Vic Rodriguez, ano po ang magagawa nyo sa usapin ng Department of Migrant Worker para po magkaroon na po ng isang tunay na pagbabago ang sektor ng OFW kapag kayo po ay nahalal. Maraming salamat sa iyong malasakit sa mga kasamahan mo na overseas Filipino workers and migrants. Malaki ang nagiging ambag ng OFW, kaya nga sila yung tinatawag na bagong bayani. In fact, this year alone, I think, they will surpass the amount of remittance that they have sent sa kanilang mga kababayan dito kung ikukumpara noong 2023. Sa tingin ko, aangat ito ng higit kesa doon sa total na naipadala ng ating mga kababayang OFW noong 2023 kung iahambing yung 2024. Napapansin din ninyo na sa kabila na mahina ang ating ekonomiya, compared to doon sa propaganda ng gobyerno na gumaganda raw ang ating ekonomiya, nararamdaman nyo ba? So makikita natin, kung hindi dahil sa remittances ng OFW, higit na dadaus-dos ang halaga ng piso kontra dolyar. At ang isang lumalabas na usapin sa aking pakikipagharap sa mga OFW sa iba't ibang panig, galing po ako ng Kuwait, galing po ako ng Hong Kong, galing ako ng Japan, at yung iba naman nakakausap ko online, ang isang pagbigyan natin, pagtuunan ng pansin, maraming problema ang OFW at migrants ha. And there is no single bullet that will cure or kill all the problems affecting the OFW, the migrants and their families. Ang isang lumalabas na dapat sa tingin ko worth pursuing, paano na raw ang buhay nila pagkatapos ng kanilang productive years as OFW. Baka naman doon pwedeng magkaroon ng sariling pension fund ang mga OFW. Para nang sa ganun, pagkatapos na yung kanilang productive years, ng pagkita ng dolyar, pagpapadala ng dolyar sa kanilang pamilya na nakikinabang din naman ang ating ekonomiya, meron silang matatakbuhan o meron silang mapupuntahan pag nagsara na yung gripo ng kanilang income. So yun, titingnan natin kung posibilidad ba yun at kung ano yung legal issue o infirmity na kakaharapin ito. But it's a sound idea coming no less from our OFW. At walang makakaalam ng problema sa loobin damdamin at pag-iisip ng OFW kung hindi kayo mga kagaya ninyo ng OFW. Pakikinggan natin sila at bibigyan kayo ng sapat na transparency at maiwasan na yung frustrations na iyong binabahagi kanina na hindi ka man lang binigyan ng even a minute to register your opposition or your objection. Maraming salamat po, Senator Tony Vic Rodriguez. Ang pangalawang tanong ko po, pero mamaya private natin to. Ang tanong ko lang po, sana po mapag-aral, kung kayo po ay actually positive na, papalarin po kasi kayo sa 2025 na maging senador. Dahil ang sektor ng OFW po ay susuporta sa inyo. At bilang leader po ako, tutulong din po ako sa inyo ng libre na ipahayag na kayo ang isa sa karapat-dapat na mailagay sa Senado. Dahil ang tunay ng pagbabago ay nasa mga bago. Kaya bilang bago kayo at wala pa kayong karanasan, alam ko po na kayo ay sabik na sabik din na maglingkod sa bayan at mamayan.
Dahil nakikita nyo po, kaya nga po kayo umalis sa administrasyon ni BBM dahil kayo po ay para sa bayan at mamayan, hindi po para sa isang politiko lang. Ngayon, ang pangalawang tanong ko po, Senator Atty. Vic Rodriguez, ano po ang magagawa ninyo? Sana po ito'y matugunan din. Dahil ang mga oligarkong negosyante ay masyado na tayong inaabuso. Tulad nga po sa tubig at sa kuryente natin. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Kahit hindi sila nalulugi, tumataas, lalo na sa usapin ng tubig. Ang tubig po, natural resources na hindi dapat nila ginagamit na negosyo. Dapat hapap yan. Pero mamaya na lang po ito. Pero ano nga po ang magagawa ninyo sa usapin ng tungkol sa mga negosyante abusado na ang tinatamaan kaming mga maralitang Pilipino? Gagawin lang ho natin yung ginawa ni Pangulong Duterte noong kanyang kapanahunan. Alam mo ninyo, yung mga tinatawag nating oligarko, hindi naman talaga sila sadyang masama o salon ng lipunan. Kaya kausapin lang yan na huwag naman pahirapan yung sambayan ng Pilipino, lalo na yung mahihirap. Dahil yung mga oligarko, they are also contributing a lot to our economy. Dapat ang usapan para objektibo yung ating pananaw, ilagay natin sa tamang konteksto. Makakalaban lang natin yung mga oligarko kung sila ay pagsasamantalahan na ang ordinaryong Pilipino. Pero yung oligarko mismo, katulong din naman natin sila. Nagbibigay sila ng empleyo, nagbibigay sila ng investment, nagbabayad sila ng buwis. Subalit, babantayan natin sila kung sila ay lumalagpas na doon sa standard of what is acceptable and you're trying now to exploit and take advantage of the poor Filipino people, yan makakalaban natin sila. At asahan ninyo, ako yung mangunguna sa pakikipaglaban sa kanila. Okay, thank you, Attorney. Bago po tayo mag-proceed sa pagtatanong, palakpakan din po natin ang mga kapatid Para po maitigil na itong pagre-recruit ng mga teroristang komunistang ito sa mga kabataan. At pangalawa po, kung ipapasa po ng isang senador ang mandatory ROTC, kayo po ba ay susuporta? At kung kayo po ay suportado dito sa panukalang batas na mandatory ROTC, ano po bang hakbang para hindi po maulit ang casing na naitala noong 2001, na meron pong balitang noong 2001 na meron pong kadete na namatay dahil daw po sa casing? Ano po bang hakbang po ninyo at batas po ninyo upang hindi na po maiulit ito? Maraming salamat po. Thank you. Yung unang-una, yung batas na ipapasa. Alam mo ninyo, maganda na yung executive order na pinasa ni Pangulong Duterte na nagtatag ng NTF-ELCAC. Ito po ay trabaho na ng executive. Dapat ito, lalo pang palawigin, ondohan, palakasin ng gobyerno, ng executive department. Hindi na po ito usaping legislatura sapagkat meron ng executive order na pinasa at pinirmahan si Pangulong Duterte. Dapat siya ipagpatuloy. I agree with you. Maraming mga kabataan na naliligaw ng direksyon dahil agresibo na naman yung mga grupong makakaliwa na ang nais ay pabagsakin ang gobyerno kahit sino pa ang Pangulo. Am I for the ROTC? Yes. Para ako sa ROTC. Sang-ayon ako na magkaroon ng military training ang ating mga kabataan. Bakit? Sapagkat dapat, yung ROTC, kasi produkto rin ako ng ROTC, dinaanan ko yan. At ang layunin ng ROTC, parang sa high school, yung, I just do not know how do you call it now. Noon ay yung Citizens Army Training, yung CAT. At yun sa high school pa lamang. That inculcates patriotism sa ating mga kabataan. Tinuturuan tayo ng pagmamahal sa bansa at tinuturuan tayo maging handa ipagtanggol ang ating bansa laban sa external and internal threat. And para naman sa ating mga kabataan, hindi lang naman sa Pilipinas yung ROTC. In fact, in many countries all over the world, even in Singapore, meron silang mandatory rendition of actual military service. I think in Israel, 3 years. I think in Singapore, 2 or 3 years.
kinakailangan magsilbi ka muna sa armed forces ng Israel, sa armed forces ng Singapore, bago ka makapagtrabaho sa labas. So dito makikita mo na yung pagsisilbi sa bansa, pamunahin yan eh. Obligasyon yan ng bawat Pilipino. At yan ay dapat, sang-ayon ako sa ROTC. Paano masasawata yung hazing? I think yung ating hazing law is sufficient for now. Sapagkat dito pinaparusahan lahat ng kasali dyan sa organisasyon o fraternity or association, kahit wala doon sa araw o gabi na ginawa yung hazing. Basta't nagkaroon ng hazing, lahat ng kasali sa grupong yan, kahit present o absent ka during the time of hazing, mananagot ka. So I think it's all a matter of enforcement now, and it's up to the colleges and universities that will be hosting yung ROTC na bantayan yung kanilang respective officers na nagsasagawa ng ROTC training sa ating mga kabataan. So, last follow-up question na lamang po. May nakikita po sa mga comments na may mga kabataang total sa ROTC kasi ito daw po ay gagamitin ng mga kabataan upang isabak sa giyera kung sakali man. Huwag naman po sanang maputok yung giyera mula sa China at Pilipinas. At meron din po kung mga nakikita comments ng ROTC ay gagamitin lamang po upang mag-aklas at ibagsak ang gobyerno. Ayon po sa mga comments, ano po masasabi po ninyo sa mga kabataan na total po sa mandatory ROTC? Yun naman po, salamat. Walang masama doon sa ROTC, sa ating mga kabataan. Walang masama yung magsilbi tayo sa ROTC. In fact, napakabait na nga ng ating mandatory ROTC. Sapagkat ulitin ko sa ibang bansa, kahit sa Singapore na hinahangaan natin, kahit ang mga kabataan, hinahangaan yung bansang Singapore. Let's look beyond sa nakikita natin sa Singapore. Yung Singapore, mandatory yung kanilang mga kabataan na magbigay serbisyo sa kanilang military. Mga pababae, mga palalaki, kinakailangan magsilbi. Kahit sa Israel. Sapagkat obligasyon ng bawat mamamayan ng kanyang bansa na maging handa na magtanggol ang kanyang bansa laban sa internal or external threat. And there is no truth to that loose talk na yung ROTC ay gagamitin para pabagsakin ang gobyerno. Hindi. Ang tinuturo nga ng ROTC ay ang pagsasakripisyo at higit at lubos na pagmamahal sa bansa. So kabaliktaran, yung ikinakalat na balitang yan, baka yan, kinakalat ng mga gusto makapag-recruit na makakaliwang grupo para magpalakas ng kanilang hanay at pahinain ang programa ng ROTC. Pero walang masama sa ROTC. I am all for the ROTC.